nag-reverse ang aming team papunta sa isang shop. Good morning, everyone. Here's our business trip for today. Ang shop na ito ay matatagpuan sa San Fermin, located sa isang gasoline station na kung saan nag-open since March 20, 2022 at nagumpisa ang Shopify by Ruby noong March 2015. The franchisee and the Shopify owner, Ma'am Ruby Grace Bautista, are good friends kaya nagkaroon ng franchise dito sa Kawayan. This shop sells gadgets and accessories tulad ng iPhone, iPad, speakers, phone cases, tempered glass, keyboard at iba pa. Shopify by Ruby is open from 9 a.m. to 6 p.m. Ayon sa ating franchisee, nasusupport naman itong business na ito ang kanyang livelihood. Tulad ng ibang business, may mga days din sila na medyo mahina, ngunit hindi nito pinanghinaan ng loob dahil naiintindihan nito na business needs patience and passion to keep the business running. Ang marketing strategy nila ay mag-endorse through social medias at nakilala na ito dito. Sa business, about lang sa mga grocery store na talagang mga bagay na kaya ay gusto kong dapat alamin nila muna yung background ng product na ibibenta nila at kung gaano siya kapatok sa mga tao. Bali yung sinabi naman, tutulungan about sa marketing, tutulungan na yung push kung ano na yung mga product na ibibenta. Yung pag-endorse nila sa shop, sa page, or yung mga vloggers. Sobrang importante talaga yung parang sinecheck din namin yung mga prices ng ibang store para alam namin kung magkano yung best price ng ganito business na units na ako kasi so siguro para sa akin, kapag magpa-franchise sila ng isang business, parang mahalin nila kung ano yung business nila kasi yung mga katulad ko. Yes po. Kasi ito yung ginusto ko, kaya parang diba sabi nga nila mahalin mo kung ano yung gusto mo. So yung trabaho na to or yung kind ng business na to, ito yung pinaka-advice ko siguro is kung dumating man yung time parang pababa yung sales nila, huwag lang silang sumuko, parang gumawa sila ng paraan para mapakamulit. So ayun, kasi sa first stall na mga accessories na siya about iPhone cases, may XR, tapos dito naman yung Flexi Pro. So ito yung sarili namin product. Siya sa iPhone XR.
lang yung mga cases. Dito naman, ito yung mga preliminary needs namin. Siyempre, yung mga private. Okay. Sa part na yan, ito yung ito yung mga tempered na mga iPad. Kasi ito yung mga hindi ako product. So, yung mga experience namin and yung mga insights and advices na natutunan namin during yung pag-interview namin is masaya siya na medyo nakakapagod kasi wala kaming mahanap na pwedeng ma-interview kasi we ask consent and wala yung managers or yung may-ari nung business. And ang dami namin pinuntahan which is nag-end kami sa Shopify by Ruby. So, yung mga advices naman na alaman namin sa kanila is you should do everything para maging successful. Try lang ng try and wag kang susuko. And bago nila marating yung narating nila ngayon is sobrang nagsikap talaga sila. And yung business nila ngayon is sobrang nag-bloom kasi maraming vlogger na nagre-review ng kanilang business and sobrang dami na nilang loyal customer. Nagbibigay din sila ng advices para sa mga aspiring entrepreneurs na gusto rin mag-innovate and magkaroon ng sariling business. Hello everyone, my name is Chersney Tuliao. Ang na-experience ko po sa ginawa namin pag-interview is tiring kasi yung una namin mga pinuntahan na shop is wala yung owner. Kaya tatlo na yung napuntahan naming shop. Hanggang sa napunta kami sa Shopify by Ruby. And then, buti meron yung owner ng shop na yon para, kasi hapon na nun, wala pa kaming na-interview at malapit na rin yung pasakan. And then, ang natutunan ko ang natutunan ko po sa ginawa ng pag-interview is kung paano sila magpatakbo ng negosyo nila. Kasi sabi ng owner, kaya sila nag-franchise ng ganong product kasi mas maraming bumibili or nag-i-invest sa mga iPhone or sa phone
iPhone kasi yung mga binebenta nila. And then, ang ma-advise ko lang sa sa shop nila is liblib yung lugar, then harap niya pa is gasoline station, so hindi mo siya gaano kita, and then highway, along the highway. And then ang ma-advise ko is kailangan nilang lumipat sa mga mas mataong lugar. Example is sa mga sentro, gano'n. And then, sa mga palengke or mall, gano'n. Ito lang po ang masasabi ko sa ginawa namin pag-interview. Thank you! Everyone, I'm Jonah Crisa Bartolome from BSN 2D, and I'm excited to share with you my experiences during our recent interview with Shopify by Ruby. So, ang experience ko during our interview is, nung una mahirap siya. Siyempre kasi yung una naming pinuntahan is, hindi available yung manager or wala yung manager. And then, nakailang balik din kami doon, pero at the end, wala pa rin. So, nag-try kami ng ibang franchise business, which is yung Shopify by Ruby. And, buti na lang, meron yung manager doon. So, ayun, mahirap talaga siya kasi napakainit during that time, and umuulan pa. So, pero at the end, masaya naman siya kasi nagkaroon kami ng banding, small banding na magkakagrupo, and yun nga lang, naulanan kami nung pauwi na. Thank you, Lisa! Good day everyone! Hi, I'm Lovely Hardeliza from BSN2D, and I'm excited to share with you my experiences during our interview at Shopify by Ruby. Ang mga naging experience ko ay naging mahirap and masaya at the same time. Naging mahirap dahil nahirapan kami maghanap ng pwedeng ma-interview and naulanan din kami. Pero thankful ako sa Shopify by Ruby dahil pumayag sila magpa-interview at ang babait din nila. Ang aking natutunan sa Shopify by Ruby is try until you succeed. Yun lang. Hi everyone! I'm Liza Oliver from BSN2D. And today, i-share ko sa inyo yung naging experience ko and ang aking ka-group during the interview. So first is of course, nag-struggle kami before the interview kasi hindi na kami makahanap since na-interview na sila ng ibang groups. Kaya thankful kami sa Shopify by Ruby kasi pumayag sila magpa-interview sa amin at very accommodating sila.